phones, iPads, or even advanced technology that we have today. It looks like we're stuck in an ancient period, di ba? Good day everyone! We are Group 3 at sa araw na ito, tatalakayin natin ang naging kontribusyon ng ICT or Information and Communication Technology sa pagpapaunlad ng isang lipunan. Simulan natin sa evolution timeline. Noong ancient period, nagsisimula pa lang ang ICT. Ang mga tao noon ay gumagamit ng simpleng bagay tulad ng pictograms, abacus, at papyrus para maitalaga ang impormasyon. Pagsabit ng medieval period, unti-unti nang naging mass organized ang technology. Lumitaw ang mga mechanical clocks, aklatan, at windmills. Dahil dito, mas napabilis ng kumalat ang impormasyon at nagsilbi itong tulay papunta sa modernong panahon. Sa industrial period naman, pumasok ang ICT sa panahon ng mass production. Ang mga imbensyon tulad ng steam engine, telegraph, at telephone, ganun din typewriter, ay lubos na nagbago ng paraan ng komunikasyon at transportasyon. Noong Green Age naman guys, nakatuon na ang ICT hindi lang sa bilis ng impormasyon, kundi sa pagiging eco-friendly. Lumitaw ang green computing, smartphones na tumutulong sa renewable energy at climate solutions. Sa digital age naman, ang ICT ay naging sentro ng global na pagbabago. Kasama na rito ang mga computers, internet, social media na tuluyang nagbago ng lifestyle ng mga tao. At sa future, inaasahan na mas magiging advanced pa ang ICT. Papasok ang artificial intelligence na halos kagaya natin, parang tao. At sa panahong ito, ang ICT ay hindi lang kasangkapan, kundi ecosystem na mag-uugnay sa tao, makina, at kalikasan. Ano nga ba ang historical drivers? Ito ang mga factors na nagtutulak sa pag-unlad ng ICT. Kabilang dito ang society, government, economy, culture, at historical events na nagbibigay ng pangangailangan para sa mas mabilis at epektibong komunikasyon. Halimbawa, dahil sa paglaki ng populasyon, sa pag-unlad ng negosyo at mga pangyayari tulad ng Industrial Revolution at COVID-19 pandemic, mas mabilis na umunlad ang communication technologies. Dahil dito, mas naging mas madali, mabilis, at mas connected ang ating mundo ngayon. Ang pag-unlad ng ICT sa bawat panahon, hindi lang komunikasyon ang bumilis, kundi pati na rin na paraan ng pagkakaroon ng kaalaman at oportunidad sa lipunan. Ito ay naging daan upang mas mapadali ang edukasyon, healthcare, ekonomiya, at pakipag-ugnayan sa mga tao. Mula sa mga unang paraan ng pagdadala ng impormasyon tulad ng abacus at papyrus hanggang sa modernong digital technologies ay naging mahalaga ang ICT. Ang mga printing press, internet at digital platforms ay nagbigay ng access sa mga impormasyon at pag-aaral. Sa panahon ngayon, mas makikita ang epekto ng ICT. Mas napapadali nito ang komunikasyon gamit ng social media apps. Sa edukasyon, mayroon tayong online learning platforms at digital resources na maaari natin gamitin. Sa healthcare, ang electronic health records at health monitoring devices ay mas napapabuti ang pangangalaga sa pasyente. At lastly, nakatulong ito upang magbigay ng bagong trabaho at nagbibigyan sa mga negosyo na makapag-ugnayan global. Sabay nito ang hamon sa di pagkakapante-pante o tinatawag nating digital divide. Hindi lahat ay mayroong access sa technology dahil sa kakulangan ng internet, devices at digital skills. Meron din tayo tinatawag na information inequality o pagkakaroon ng limitado na access sa tama at mapagkakatiwalaan ng impormasyon. Dito, mayroon din tayo mga issue ethical tulad ng cybercrime, fake news at responsable paggamit ng AI. Kaya habang umuunlad ng ICT, mahalaga na at tamang paraan. Yun lang. May system thinking diagram kami ginawa. Kung makikita nyo, may sa gitna ang information, communication technology. May lima kaming napili: education, economy, government, health, and environment. So tara, talakayin natin. Education muna ang simulan natin na. Ang education ay malaking tutulong ng ICT. Sa education, dahil mas madali ang makapag-aral ang mga estudyante. Gamit ng internet, maaari silang gumamit ng online classes, education, videos, e-book, at iba't ibang learning platforms. Example na lang, noong panahon ng pandemya, nagpatuloy ang pag-aaral sa
pamamagitan ng Zoom, Google, Classroom, at iba pang online platform. Ipinakita nito ang mahalagang ICT upang mapagpatuloy ang education kahit sa bahay lamang. Ekonomiya naman. Ang pangalawa ay ekonomiya. Ano ba ang ekonomiya? Nakakatulong to sa lifestyle natin. Meron na kayo mga online business. Pwede na magbayad gamit ang online. Katulad na lang ng TikTok Shop, online shopping, GCash, kahit anuman. Pangatlo naman. Ang pangatlo ay health or kalusugan. Madaling natulong ng ICT or Information Communication Technology sa health. Katulad na lang ng telemedicine. Ang telemedicine ay ginagamit upang sa mga pasyente. At example na lang, yung pandemya. Ginagamit ang video call gamit sa pagkonsulta ng mga doktor. Pang-apat ay government. Ano ba ang government? Ginagamit ng pamahalaan ang ICT upang makabilis at magbibigay ng serbisyo sa mamayan. Maraming proseso ang maaaring gawin online, kaya mas kaunti ang pila at mabilis ang transaksyon. Example na lang, pwedeng pa-appointment gamit ang online. Lastly, environment. Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbawas ng papel or pag-monitor ng mga polusyon, ang panahon, at mga sakuna. Example na lang natin ang disaster warning system at weather apps. Sa panahon ngayon ng Industrial Revolution, malaki ang naging papel ng Information at Communication Technology or also known as ICT sa pagpapabilis ng komunikasyon at pagpapalitan ng informations sa pamamagitan ng mga invention tulad ng telegraph, telephone, at printing technologies. Naging mas madali ang pakikipag-ugnayan ng mga tao kahit sa malalayong lugar. Nakakatulong din ang ICT sa industriya at ekonomiya dahil mas mabilis nang napapalaganap ang impormasyon at kaalaman. Dahil dito, mas naging organisado at produktibo ang iba't ibang sektor ng bansa. Gayunpaman, hindi lahat ay nagkakaroon ng pantay na access sa teknolohiyang ito dahil may limitasyon din sa gastos at infrastruktura. Sa kabila nito, naging mahalagang pundasyon ang Industrial Revolution sa pagsalubong ng modernong ICT na ginagamit natin sa kasalukuyan. Pagsapit ng medieval period, unti-unti nang naging mas organized ang technology. Lumitaw ang mga mechanical clocks, mga aklatan, windmills, at ang Gutenberg printing press. Dahil dito, mas mabilis nang kumalat ang mga impormasyon at nagsilbing tulay ito papunta sa Renaissance at modernong panahon. To wrap things up, what if ICT never existed? Isipin mo, walang internet, walang GC, at walang TikTok. Ang bago siguro ng buhay natin nun. Information would be locked in physical libraries and everything would run on physical paper. It reminds me of a short quote, technology connects us, but purpose defines us. ICT changed the game, but at the end of the day, it's just a tool. Nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin para sa ikabubuti ng lahat. Simulan natin sa Ano nga ba ang historical drivers? Ito ang mga factors na nag-uulat. Tutula! Ganon. Ayun! Hindi ko pwede mabasa. Lastly, environment. Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbawas ng papel or pag-monitor ng mga polusyon, ang panahon, at mga sakuna. Example na lang natin ang disaster warning system at weather apps. It reminds me of a short quote, technology connects us, but purpose defines us. ICT changed the game, but at the end of the day, it's just a tool. Nasa atin pa rin kung paano natin ito gagamitin para sa ikabubuti ng lahat. Maganda pag ginagamitan. Tara naman, magbasa na tayo. Electronic health records. At sa araw na ito, ay good day. Pang-apat ay government. Ano ba ang government? Ginagamit ng pamahalaan ang ICT upang makabilis at magbibigay ng serbisyo sa mamayan. Maraming proseso ang maaaring gawin online, kaya mas kaunti ang pila at mabilis ang transaksyon. Example na lang, pwedeng